Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Panginoon, isugo mo ang iyong Espiritu at pagpanibaguhin mo ang muka ng aming mundo. Ang mabuting balita sa araw na ito ay mula kay San Mateo Kapitulo 9, versikulo 14 hanggang 17. Sa ebanghelyong ito ay lumapit ang mga alagad ni Juan Bautista kay Jesus at sinabi nila na kami po ay madalas na mag-ayuno gayon din ang mga Pariseyo. Ngunit bakit hindi nag-aayuno ang inyong mga alagad? At sumagot ang ating Panginoon, dapat bang malungkot ang mga panauhin sa kasalan habang kasama pa nila ang lalaking ikinasal? Kapag wala na ito, saka pa lamang sila mag-aayuno. Sa Biblia, lalo pa nga sa Lumang Tipan, ang pag-aayuno ay tanda ng pagsisisi ng mga kasalanan, pagmamakaawa sa Diyos. Kaya nga ang mga tao noon ay nag-aayuno, naglalagay ng abo sa ulo at nagdadamit ng mga sako. Dahil sa kalungkutan ng kanilang mga kalooban, dahil sa mga nagawang kamalian at kasalanan. Ngunit dumating na ang bagong tipan at ang Panginoong Jesucristo ay ang lalaking ikakasal. Ikakasal siya sa sangkatauhan. Ang ibig sabihin, kukunin niya sa kanyang katawan ang kasalanan ng mga nilalang at ibibigay ang pag-ibig at kapatawaran. Kaya nga ang mga taong nakatagpo ang ating Panginoong Jesucristo ay hindi na namumuhay sa kalungkutan, kung hindi namumuhay sa isang pagdiriwang. At ito ay inilarawan ng Panginoong Yesus bilang kasalan. Ang pakikiisa ng Diyos sa sangkatauhang kanyang minamahal, pinapatawad at inililigtas. Ngunit ang sabi ng ating Panginoong Jesucristo, kapag ang tao ay nagkasalang muli, nawawala muli ang ugnayan niya sa Diyos, kay Jesucristo na inilarawang lalaking ikinakasal, nawawala ang pagdiriwang at babalik muli ang kalungkutan. Kaya nga, babalik muli ang pag-aayuno, paglalagay ng abo sa ulo at pagdadamit ng sako. At tayong lahat ay inaanyayahan ng Ebanghelyong ito na ipanatilihin sa buhay natin ang pagdiriwang. At mapapanatili lamang ang pagdiriwang, ang kasiyahan at makalangit na kaligayahan kung ating pangangalagaan ang ating ugnayan sa ating Panginoong Hesus na nakikiisa sa atin, nagiging isang katawan, kapiling ang sangkatauhan. Katulad ng sakramento ng kasal, nag-iisa, pinagiging isa, nagkakaisa ang Panginoon sa kanyang mga niligtas at minahal. Ang ikalawang bahagi ng Ebanghelyong ito ay pagpapaliwanag ng unang bahagi. Sinasabi ng ating Panginoong Jesucristo, hindi maaring paghaluin ang lumang buhay sa bagong buhay ng kaligtasan na ibinibigay ng Panginoon. Hindi maaaring ilagay ang lumang tagpi sa isang bagong tela. Hindi maaaring ilagay ang isang bagong alak sa isang lumang sisidlang balat. Mawawasak ang mga ito. Ang bagong tela ay bagong damit, larawan ng bagong pagkatao. Ang bagong alak ay larawan ng bagong tipan, mula sa kapatawaran ng kasalanan na alay ng Panginoon. At tayo ay pinapaalalahanan na mananatili ang pagdiriwang tulad ng isang kasalan kung hindi na natin ibabalik ang lumang buhay, ang lumang tao,
ang nakaraan at tayo ay tatahak sa isang bagong buhay, isang bagong kasaysayan, kasaysayan ng kaligtasan na sa atin ay pinagkakaloob ng ating Panginoong Yesus na mula sa kalangitan ay kinuha ang laman ng mga nilalang upang makaisa tayo sa pagdiriwang ng buhay ng Diyos. Tayong lahat ay inaanyayahan sa kasalan. Sa aklat ng pahayag, binanggit doon ang kasalan ng kordero. At ikinakasal siya sa kanyang minamahal, mga tao, komunidad ng mga sumasampalataya sa Diyos na nakasuot ng puting damit. Walang lumang tagpi, walang bahid ng nakaraan, sapagkat ang ating nakaraan ay nilinis na ng dugo ng ating Panginoon. Ang lumang sisidlan, ang ating mahinang laman at katauhan ay pinalakas na ng bagong tipan. Ang Espiritu ng Diyos na ipinagkakaloob sa atin ang siyang nagbibigay ng isang bagong buhay. Humahalimuyak katulad ng bagong alak, kung saan sa tuwing ating itong iinumin, sa tuwing ating papapasukin sa ating puso, sa ating kalooban, dadampian nito ang ating kaluluwa at espiritu ng isang bagong buhay. Buhay na punong-puno ng pananampalataya at buhay na punong-puno ng kagalakan dahil sa karanasan ng pag-ibig mula sa Panginoon. Tayo ay inaanyayahan ngayon na magalak. Putulin ang buhay ng kasalanan, magbalik loob sa Panginoon at hawakan ang kaligtasan na kanyang alay na sa ating lahat ay magdadala sa makalangit na pagdiriwang. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo.